pagbati sa iyo. Nakakaintriga talaga itong mga material na binahagi mo kasi tinitignan nila yung isang aspeto ng leadership na parang madalas nating isinasantabi, yung panalangin. Pero hindi bilang simpleng ritual lang, alam mo yon, kundi bilang isang parang stratehikong kasangkapan. Fascinating, di ba? Oo, oo. Talagang ibang anggulo ito, no? Kasi imbes na pampagana lang bago mag-meeting o kaya yung, alam mo na, last resort kapag gipit na, ang pinapanukala dito sa sources mo ay gawing parang sentro talaga ng pagpaplano at pagkilos ang panalangin. Parang command center. Command center. Oo, kung saan maaaring makuha ng mahalagang direksyon. Ganon. Okay, sige nga, himayin natin 'to. Sinasabi kasi sa mga binasa mo, sa gitna ng mga grabe, komplikadong sitwasyon ngayon, hindi raw sapat yung galing lang at sipag. Kailangan daw ng mas malalim na pag-unawa, tamang tiempo, pati effective strategy. At dito raw, maaring maging susi ang panalangin kung gagamitin sa tamang paraan. Tama? Yung isang concept na binibigyan diin nila ay yung pagtingin sa panalangin bilang intelligence gathering. Yun yung term nila. Bale, higit pa raw ito sa simpleng paghingi lang ng tulong. Inilalarawan ito bilang aktibong paraan para makatanggap ng divine intelligence. Divine intelligence? Oo, impormasyon tungkol sa mga, halimbawa, nakatagong motibo o yung mga hindi mo nakikitang hadlang or yung pinakamainam na landas pasulong. Parang espiya, pero ang kausap mo, siya. Oh, okay. Intelligence gathering. Parang pagkuha ng impormasyon na di mo basta makikita sa mga report o data analysis. Paano raw to nagiging practical? May halimbawa ba silang binigay? Oo. Binabanggit nila yung kwento ni Samuel sa Biblia. Hindi lang daw siya basta pumili ng hari. Nakinig daw muna siya para malaman kung sino talaga ang pinipili ng Diyos. Yung lampas sa panlabas na anyo, ganun. Ang implikasyon niyan para sa iyo bilang leader, yung panalangin pwedeng magbigay ng insight kung sino dapat pagkatiwalaan, anong project unahin, or kailan ba yung tamang timing para kumilos. Okay. Malinaw yan. So, kung nakuha ka na ng intelligence, ano yung kasunod? Kasi nabanggit din dun yung spiritual mapping. Ano naman to? Ayun, kung yung intelligence gathering tungkol sa pagkuha ng impormasyon, yung spiritual mapping naman based sa mga material mo. Parang pag-aaral muna sa teritoryo bago ka sumabak. Ito yung pagtukoy sa mga tinatawag nilang spiritual strongholds, mga pattern ng pag-iisip o asal na humahadlang sa positibong pagbabago sa isang team o organisasyon o kahit community. Halimbawa niyan. Pwedeng matinding takot sa pagbabago o kaya yung laganap na kawalan ng tiwala o yung mga paulit-ulit na issue ng injustice, mga ganun. Parang diagnosis muna bago yung treatment. Ganun ba? Sakto, tulad daw ni Nehemiah na lihim niyang sinuri yung sira-sirang pader ng Jerusalem nung gabi bago niya ipresenta yung plano niyang itayo ulit. Kailangan daw munang maunawaan yung tunay na kalagayan, hindi lang yung physical, kundi pati yung di nakikitang puwersa para maging mas epektibo yung kasunod na hakbang. Pati na yung panalangin, mas targeted kumbaga. Okay, gets. So, mula sa intelligence gathering at spiritual mapping, dito na ba pumapasok yung catalytic intervention? Ito na ba yung parang mismong aksyon mula sa langit? Yun nga, yun yung pinaniniwalaan na yung nakatuon at matiyagang panalangin, hindi lang siya paghahanda. Nagiging parang trigger daw para sa pagkilos ng Diyos. Pwedeng sa anyo ng mga hindi inaasahang solusyon, pagbabago sa puso ng mga tao, biglaang paggaling, o pagbubukas ng mga pinto ng opportunities. Yung halimbawa nga nila, yung paglaya ni Pedro sa kulungan. Oo, dahil sa panalangin ng simbahan. Oo, walang humbay daw yon. O kaya yung Pentecostes na sinasabing nagsimula dahil sa nagkakaisang pananalangin. Pero, importante rin sigurong i-highlight based sa sources mo na
Hindi to parang magic wand lang, 'di ba? Hindi yung mananalangin ka lang tapos hintayin mo na lang bumagsak yung biyaya. Tumpak? Actually, napaka-importante niyan. Dito pumapasok yung konsepto ng response-based action. Yung anumang intelligence o direksyon na natanggap mo sa panalangin, kailangan daw sundan ng konkretong hakbang. Hakbang ng pananampalataya at pagkilos. Kung may insight kang nakuha halimbawa tungkol sa isang problema sa timo, kailangan mo pa rin gumawa ng practical steps para ayusin yon. Yung panalangin daw ang nagbibigay linaw sa kung ano ang gagawin, tapos nagbibigay lakas para gawin mo ito. So may partnership talaga, may action part ka pa rin. At para raw maging epektibo itong strategic prayer na to, may 5 katangian pa silang binanggit. Ano? Intentionality, yung sinasadya. May schedule, may focus. Tapos alignment with God's will, hindi lang para sa sarili mong gusto. Oo, nakasentro dapat sa mas mataas na layunin. Tapos, listening posture, na mas mahalaga pa raw makinig kaysa magsalita. Tapos yung response-based action nga, yung paggilos. At panghuli, persistence, pagtitiyag. Oo, tama. Para ka lang nagde-develop ng isang skill Kailangan ng disiplina, ng practice. Ang buong ideya talaga ay baguhin yung pananaw mo sa pananalangin. Mula sa pagiging parang obligasyon lang, tungo sa pagiging mahalagang bahagi ng iyong strategic toolkit. Kaya siguro ang tanang para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang magbabago kung susubukan mang tingnan ng panalangin hindi lang bilang personal na debosyon, kundi bilang isang aktibong paraan para makuha ng direksyon, para makilala yung mga hamon, at para makipagtulungan sa mas mataas na kapangyarihan para sa pagbabago? Oo, isang hamon to na isaalang-alang ang panalangin bilang iyong unang hakbang, hindi yung huling opsyon. Isang pagbabago ng pananaw mula sa pagiging reaktibo lang sa mga problema tungo sa pagiging isang proactive partner sa paglikha ng mas magandang bukas. Kaya ito, isang bagay na maiiwan sa iyong pag-iisip. Sa susunod na haharap ka sa isang malaking desisyon o kaya isang mabigat na hamon, paano kaya kung sinubukan mong gamitin ang panalangin bilang iyong intelligence briefing and strategic planning session bago ka pa man gumawa ng ibang hakbang? Ano kayang insight ang mahahayag sa'yo?